Mula November 11, 2025, hindi na pumasok sa Senado si De La Rosa. Ito ay matapos lumabas ang balitang may warrant of arrest laban sa kanya mula sa International Criminal Court o ICC. Noong mga panahong iyon, hindi pa kumpirmado ang warrant of arrest. Pero nitong May 11, 2026, makalipas ang 6 na buwan, ginulat ni Senator De La Rosa ang lahat nang umattend siya sa isang sesyon sa Senado. This is the worst government. Ang kanyang pagsulpot, nagbigay daan para mailuklok bilang bagong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano, matapos silang makakuha ng 13 votes para patalsikin ang liderato ni Senator Tito Sotto. Sa muli niyang paglutang, tuluyang naisapubliko ang warrant of arrest galing sa International Criminal Court o ICC laban sa senador. Kaugnay ito sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Noong araw ding yon, sinubukan ng National Bureau of Investigation o NBI na arestuhin si De La Rosa. Sa kopya ng warrant of arrest, nakalagay na November 6, 2025 pa ito in-issue ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Secret ex parte ang warrant. Hindi ito isinapubliko noon at ang may kopya lang nito ay ang prosecution. Ito ay dahil sa mga banta sa biktima at testigo at dahil sa mga hakbang umano ng Senator De La Rosa na hadlangan ng investigasyon. Tinukoy si De La Rosa na indirect co-perpetrator sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.